Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako makikinakabahan. Kainin. Kainin. Matagal po ako ng kinakabahan. First time ko lang po kasi ang umarap sa dami pa. Na yung sasalita po ako dito. Okay lang, lahat Ito kami ganun. susubukan ko po. Yung inano na ako, sabi ko parang hindi ko pa kaya. Sabi ko kayo. Pero kakayanin ko po, sabi ko kay Tatang Tuti. Kami, tapos naman po kasi sila sa stress blessing. Sige, sasabukan ko po. Kaya ay 3 weeks yata na pinaghandaan ko po. Kaya ito po. Supportahan mo mama mo. Sinulat ko na po dahil sa makakalimutan ko ako. Okay lang po, okay lang. Parang ako po kasi ay Ilocano, kaya medyo hindi ko masyadong naiintindihan yung mga malalalim na Kataga, ito ka. Kaya parang sinigurado ko na po na medyo okay ang aking ito po ako'y nagsulat. Hindi naman halata na Ilocano ka ate. Yung malalalim po hindi ko po masyadong naiintindihan. Kaya ito po, magandang lahat, magandang umalaw po sa lahat. Ito na po. Ako yan. Susubukan ko sa atin. Sige po. Ito po ang aking na pili po na ito po. Magandang buhay po sa ating lahat. Ako po ay magpapatotoo ng kabutihan ng Diyos sa aming buhay. Ayon po sa ikalawang Timoteo 1 verse 7 and 8 po ang aming napili. Sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipili sa sarili. Verse 8 po. Kaya huwag kang mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon at huwag mo rin akong ikahihiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. Ito po. Ito po ay sinulat ko na para Okay lang po yun. para po dire-diretso yung pagsasalita ko dahil pinag-isipan ko pa talaga ang sasabihin ko. At bahala na po kayo kung sa aking pagsasalita o itama niyo na lang po. Dahil kayo rin po yung purong Tagalog. Ito po. Tunay nga kung napakabuti ng Diyos sa aming buhay, binigyan kami ng mga taong nag-akay sa amin patungo sa kaligtasan. Kami pong mag-asawa ay nagtrabaho ng 28 years sa Saudi Arabia din ako. Kaya sa lola ka lumaki. Akala namin noon na ang importanteng bagay ay makapag-provide kami. Yes, okay. Sa aming mga anak, mag-ipon, magtrabaho, Oo nga. nagtitiis na di kasama ang aming mga anak para sa aming plano namin, para sa aming pamilya. Mag-ialaring mga anak na di namin sila nakasama. Oo. Dahil nagpalaki po ang aking Yanan. Oo. Kaya salamat, nanay ko din. Nung mga panahon na malalaki na sila, ang aming mga anak ay napag-desisyonan na namin na magpulgod na kahit di kami sigurado sa magiging buhay namin. Puno ng pangamba at takot na baka mag-fail ang mga plano namin sa buhay. Pero may mas magandang plano pala ang Panginoon sa aming buhay. Kung dati, di kami kontento sa aming buhay. Oo nga. Pero ngayon, masaya kami sa kung anong meron kami. Dating konting problema, dati. Masaya kami ang meron kami dati. Konting problema lang, puno ng takot at pangamba. Ngayon, alam na namin, kaya na namin lampasan dahil alam namin na may Diyos kami sa aming buhay. Amen. Alam namin maganda ang plano ng Diyos sa aming buhay, kaya patuloy kaming magtitiwala sa Kanya. Amen. Nitong nakaraan kung meron kaming mga
pagsubok. Nitong nakaraan po, nakaranas ang aming pamilya ng pagsubok. Ang aming dalawang anak. Bago po ako mag-share dito, nangyari po yung pagsubok na yun sa aming buhay. Ang aking bunso ay dumugo ang ilong napakarami kaya sinutan siya sa emergency. Oo. High blood daw lang pala, sabi ng doktor. Talaga. Ilan taon na, te? Mababatang Tapos, ito naman po aking panganay ay dumudugo. Kaya bumaba pa daw ang kanyang hemoglobin, kaya sinalinan po siya ng dugo. Kaya ginawa namin, nagdasal kami pinagdasal ang aming mga anak at naniniwala kami na may dahilan ang lahat ng ito. Opo. At ayon po sa unang Thessalonica 5 verse 8, sinabi dito na palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon. Amen. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya lahat po ng nangyayari sa ating buhay ay ating ipagpasalamat sa Kanya dahil kung para sa atin ay di ito naaayon sa ating mga plano, may mas magandang plano pala ang Diyos sa ating buhay. Kaya kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon dahil maaga pala inalaman na ang lahat ang sakit ng aming mga anak para meron sila ng disiplina sa sarili at naipagamot naman agad na. Salamat po sa prayer niyo at salamat sa Panginoon at nakakilala kami sa Kanya. May kasiyahan at contentment sa aming buhay. At salamat din po kay Pastor Manny, kay Sister Gracie. At sila po ay hindi po sila tumigil ng pagpunta sa amin. Iba, kumbaga hindi sila sumuko. Na sila po ang nag-akay po sa amin na talagang pupunta lagi dito. Ngayon po yung mga panahon na hindi pa ang aking asawa, hindi pa siya, parang nagdadagdag pa siya na, yung lagi pa silang nagpunta sa amin, medyo nayayabot na po ito. Kaya sabi ko, wag gayon, subukan natin. At ang dinadala naman natin sa atin ng mga tao ng mga tao yung salita ng Diyos, sabi ko gayon. Kaya, nung kami po sabi ko sa kanya, sige mag-prayer morning tayo. Parang gusto ko yun. Sabi ko ganun sa kanya. Ayun na, kaya sabi ko, observe lang ito, tingnan natin kung ang ginagawa nila. Okay, parang sabi ko, parang naiibigin ko na. Lagi yung kasi, ikilala nyo o yayo kasi pumunta ko sa kanya. Parang naiibigan ko na yayo dahil ano naman yun talagang Sa Panginoon. Sa Panginoon naman yun. Kaya madami din tayo natutunan. Kaya ayun, kahit ito po laging wala sa gabit, nasa balikan po ito. Dahil maliit po ito na makipagpuntahan sa bahay, hinahayaan ko lang. Ang ginagawa ko lang, pinag-break ko lang naman. Ayun, parang tinuro naman po ng Panginoon yung kanyang pagbabago, nakikita ko naman po. Tapos, kahit po lately yun na dumadating po sa bahay, ano naman sa akin, nire-remind kita, LC, bukas, maaga tayo mag-prayer. Nire-remind kita pag tuwing ko. Siya na po at nagpapaalala at hindi na po ako yung nakunguli. Kaya salamat po sa Diyos. Dinilig naman po ang aking panalangin para sa aking asawa. Sana continuous yung pagbabago mo. Ganun din po ang mga anak ko. Sila naman po matagal nang nakakilala na rin po sa Diyos at sila po sa Christ-Faith po nag-aaral. Nursery at hanggang sa high school po. Kaya panatag din naman ang loob ko sa mga anak ko dahil mas nauna pa sila na nakakilala sa Panginoon kaysa sa akin. Saka ang nanay, Opo, ang nanay huling. Kaya salamat sa mga nag-encourage po sa
sa amin na huwag makalimot. Ayan, kayo, Sister Blessed Pastor Man, hindi ko kayo makakalimutan Yes. sa aming buhay dahil kayo po talaga ang aming Ginamit ng Panginoon. ginamit ng Panginoon para kami po ay mapakilala. Yes. Yun po ang patutuo ko sa buhay namin at sinabi ko rin po sa aking mga anak na kahit anong mangyari, mga anak sa inyong buhay, masarap man o lungkot, kayo ay laging magpapasalamat at kung halimbawa may nangangailangan ng tulong nyo, kung ano man yung kaya nyo maitulong, huwag kayong mag-ano na tumulong dahil talagang gusto ko yun na sa inyo yun. Gusto ko yun ang mga gawin ninyo sa inyong buhay. Dahil ang Diyos din nabibigyan na hindi iyan nagpapabaya. Kaya, ayun lamang po, salamat po sa pag-share po ngayon. At hanggang ngayon ginagabahan.